Ipinagpalit ang 10 taon ng aking pagod sa isang pirasong papel na magtataboy sa akin sa sarili kong kaharian. Habang nilalasap ni Marco ang alak ng pagtataksil kasama ang kanyang ina, hindi nila alam na ang bawat brilyanteng pinagnanasaan nila ay naging abo na sa kanilang mga kamay. Ako si Sofia, at ang aking muling pagsilang ay ang kanilang magiging pinakamatinding bangungot. Kaya mo bang iwan ang lahat para sa iyong dangal? Sigurado ka ba, ma? Baka mahalata ni Sofia na niluluto natin ang mga papeles ng shop. Ang boses ni Marco ay tila isang malamig na hanging dumaan sa aking batok. Bawat salita ay may dalang lason na unti-unting pumapatay sa aking pagkatao. Masyado siyang tanga para mapansin yon, Marco. Ang mahalaga, makuha natin ang hiyas ng silangan bago ka patuluyang mabaon sa utang sa kasino. Pagkatapos niyang mapirmahan ang transfer of ownership, itatapon natin siya pabalik sa probinsya nila na parang basahang wala ng pakinabang. Tignan mo nga ang mga kamay niyan, kasing aspalto ng kalsada sa Gaspang. Nakakahiya siyang ipakilala sa mga kaibigan ko bilang manugang. Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng pangungutya. Tila ba ang 10 taon ng aking pagsisilbi ay walang halaga, kundi isang dumi sa kanilang marangyang sahig. Nakatayo ako sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng silid-aklatan. Hawak ang isang tray ng mainit na sopas na espesyal kong niluto para kay Marco dahil dumaing siya ng sakit ng ulo kanina. Sa loob ng mangkok, ang usok ay dahan-dahang humahalo sa lamig ng gabi, gaya ng aking mga pangarap na isa-isang naglalaho. Tiningnan ko ang aking mga daliri. May mga bakas ng paso mula sa paghihinang ng ginto. May mga kalyo mula sa paghasa ng mga mamahaling bato at may mga maliliit na sugat na hindi na naghilom dahil sa pagmamadaling matapos ang mga order ng kliyente para lang may pambayad kami sa mortgage ng bahay na ito. Ang mga kamay na ito ang nagtaguyod sa amin sa loob ng isang dekada rito sa Lisbon. Ang mga kamay na ito ang nagpunas ng luha ni Marco noong wala siyang trabaho at ang mga kamay ring ito ang nagbigay kay Doña Imelda ng mga alahas na ipinagmamayabang niya sa harap ng kanyang mga amigas. Pero sa pandinig ko ngayon, ang bawat hirap ko ay ginawa nilang katatawanan. Ang bawat sakripisyo ko ay itinuring nilang pagkakataon para ako ay lalong pagsamantalahan. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga tuhod. Ang tray na hawak ko ay nagsimulang manginig at ang tunog ng kutsarang tumatama sa porselana ay tila isang babala ng aking pagkawasak. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Walang kahit anong ingay ang lumabas sa aking bibig, kahit na ang pakiramdam ko ay may 1,000 karayom na sabay-sabay na itinutusok sa aking puso. Ang luhang nagbabadyang pumatak ay pilit kong nilunok. Hinahayaang ang pait nito ay maging lason na magpapatigas sa aking kalooban. Dahan-dahan akong lumingon at naglakad palayo sa pintong yun. Dahan-dahan ang bawat hakbang sa makapal na karpet upang walang makarinig sa aking pag-alis. Bawat hibla ng aking pag-ibig kay Marco ay tila ba hinihiwa ng isang mapurol na kutsilyo. Ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay, ang lalaking inakala kong kanlungan ko sa gitna ng bagyo, ay siya palang kukuha ng lahat ng mayroon ako. Hindi lang ng aking pera, kundi pati ng aking dangal. Pagpasok ko sa aming silid, inilapag ko ang tray sa ibabaw ng mesa. Ang sopas na kanina ay nagbibigay ng init ay tila naging isang paalala ng aking kamangmangan. Humarap ako sa salamin at tinitigan ang aking refleksyon. Namumutla, pagod, at may mga matang puno ng katanungang walang kasagutan. Hinawakan ko ang aking buhok, ang mahabang buhok na palaging hinahaplos ni Marco habang sinasabi niyang ako ang kanyang buhay. Ngayon, ang bawat haplos na yon ay tila marka ng isang traidor. Ganito na lang ba ang dulo ng lahat ng aking pagtitiis? Pagkatapos kong ubusin ang aking kabataan para sa kanila, ang tanging matitira ba sa akin ay ang alaala ng aking pagiging hangal? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya,
Bakit ako pa ang kailangang maiwan sa gitna ng ulan habang siya ay naghahanda ng sumilong sa kuta na ako mismo ang nagtayo? Binuksan ko ang aking cabinet at kinuha ang isang maliit na kahon ng mga kagamitan sa paggawa ng alahas. Kinuha ko ang gunting mula sa mesa at hinawakan ito ng mariin. Ang malamig nitong pakiramdam ay tila nagpapaalala sa akin na kailangan ko ng magbago. Itinaas ko ito sa aking mahabang buhok at sa pagkakataong yun, kalmado na ang aking mga kamay. Dahan-dahan kong pinaikli ang aking buhok. Sa bawat hiblang nahuhulog, pakiramdam ko ay unti-unti kong iniiwan ang mga alaala at sakit ng nakaraan. Hindi ito basta pagbabago ng itsura, ito ay isang bagong simula. Sa gabing iyon, pinili kong magsimula muli, dala ang lakas at pag-asa para sa sarili ko. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bubong. Lumilikha ng isang ritmo na tila sumasabay sa pintig ng aking pusong naghihingalo, ngunit naghahanda na ring muling bumangon. Hindi nila alam, ang hiyas na pinagnanasaan nila ay hindi lamang ang nasa loob ng shop. Ang tunay na hiyas ay ang babaeng sa loob ng 10 taon ay natutong mabaluktot, pero hinding-hindi mababasag. Ang bawat ngiti ko sa umagang ito ay tila isang maskarang gawa sa porselana. Makintab at perpekto sa labas, ngunit may mga bitak na nagbabadyang mabasag sa kaunting pagkakamali. Pagkagising ko, ang unang nakita ko ay ang mukha ni Marco na payapang natutulog sa aking tabi. Ang lalaking ito, na sa loob ng 10 taon ay itinuring kong mundo, ay isa palang estranghero na naghihintay lamang ng pagkakataong nakawin ang aking kaluluwa. Good morning, love. Bakit parang ang aga mong nagising? Ang boses ni Marco ay malambing, ngunit sa pandinig ko ngayon, ito ay tila kalaskas ng isang ahas sa damuhan. Marami lang akong iniisip para sa shop, Marco. Gusto ko kasing maging special ang anniversary natin sa susunod na buwan. Sagot ko, habang inaayos ang kanyang kurbata. Ang aking mga daliri ay bahagyang nanginginig, ngunit pinilit kong magmukhang abala sa pag-aayos ng kanyang kasuotan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung paano niya nagawang pagplanuhan ang aking pagbagsak habang kinakain ang pagkaing pinaghirapan ko, ngunit nanatiling tikom ang aking bibig. Huwag mo nang masyadong pagurin ang sarili mo, Sofia. Alam mo naman na nandito kami ni Mama para tulungan ka. Actually, may suggestion si Mama tungkol sa management ng hiyas ng silangan para hindi ka na masyadong stress. Sabi niya, sabay halik sa aking noo. Ang halik na yon ay tila isang marka ng pagmamay-ari, isang selyo ng kanyang pagtataksil na nag-iwan ng malansang pakiramdam sa aking balat. Nang makaalis siya, agad akong nagtungo sa maliit kong bodega sa likod ng bahay. Doon, sa ilalim ng mga lumang tela at mga kahon ng mga kagamitang hindi na ginagamit, kinuha ko ang aking lumang cellphone. Hindi ito alam ni Marco. Ito ang ginagamit ko noon bago pa man niya ako kinumbinseng palitan ang lahat ng aking gamit para sa security daw namin. Ang totoo, gusto lang niyang kontrolin ang bawat galaw ko. Tinawagan ko si Attorney Manuel, ang matalik na kaibigan ng aking yumaong ama. Siya ang taong tumulong sa akin noong nagsisimula pa lamang ako sa Lisbon, bago pa man pumasok sa buhay ko ang mga linta na sina Marco at Doña Imelda. Attorney, kailangan ko po ng tulong ninyo, pero kailangan itong manatiling lihim. May mga dokumentong kailangan nating suriin bago mahuli ang lahat. Bulong ko sa telepono, ang aking boses ay puno ng determinasyon sa gitna ng takot. Ang bawat salita ko ay tila isang panata ng aking muling pagsilang. Buong araw akong nagpanggap. Nagluto ako ng paboritong adobo ni Doña Imelda. Tiniis ang kanyang mga parinig tungkol sa aking mababang pinagmulan at ang kanyang walang katapusang pagrereklamo sa linis ng bahay. Nanatili akong nakayuko, ang imahe ng isang masunuring manugang na walang kamuwang-muwang sa panganib na nakapaligid sa kanya. Sofia, iha, maupo ka rito sa tabi ko.
Tawag ni Doña Imelda nang sumapit ang hapunan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman, tila isang mandaragit na nakahanap na ng tamang oras para sumunggab. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na ako rin ang bumili ay tila sumasakal sa akin sa bawat paghinga ko. Naghain ako ng pagkain sa kanilang dalawa ni Marco. Pinanood ko silang kumain ng may ganang tila ba wala silang masamang balak. Ang bawat subo nila ay tila bawat sentimo ng aking pawis na kanilang nilalamon. Pagkatapos ng hapunan, habang iniinom nila ang kanilang tsa, dahan-dahang inilapag ni Doña Imelda ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng papel sa kahoy na mesa ay tila isang hatol ng kamatayan para sa aking lumang sarili. Alam mo naman, Sofia, na tumatanda na ako at si Marco ay kailangang matutong humawak ng mas malaking responsibilidad. Para na rin ito sa proteksyon mo kung sakaling may mangyari. Simula ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Gusto lang namin na pirmahan mo itong mga papeles para sa transfer of management. Isang formalidad lang ito para mas mapadali ang mga transaksyon sa shop habang nagpapahinga ka. Tumingin si Marco sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nakikiusap. Ngunit alam ko na ang nasa likod ng mga matang yon ay ang kanyang mga utang sa kasino at ang pagnanais na tuluyan akong burahin sa sarili kong tagumpay. Inilapit niya ang panulat sa aking kamay. Ang kanyang palad ay mainit, ngunit ang aking pakiramdam ay tila ako ay hinahawakan ng isang malamig na bangkay. Pirman mo na, love. This is for our future, di ba? Bulong ni Marco. Tiningnan ko ang dokumento. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila mga tanikalang handang gumapos sa akin habang buhay. Alam kong ito na ang sandaling hinihintay nila. Ang sandaling magtatakda kung ako ba ay mananatiling biktima o magiging arkitekto ng sarili kong kalayaan. Tumingin ako kay Doña Imelda na ang nangiti ay hindi na umabot sa kanyang mga matang puno ng lason. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat. Ang bigat nito sa aking mga daliri ay tila isang bundok na kailangang pasanin. Itinapat ko ang dulo ng panulat sa guhit na nakalaan para sa aking pangalan, habang sa ilalim ng mesa, ang aking kabilang kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Ang dulo ng panulat ay tila isang patalim na nakatutok sa aking leeg. Ramdam ko ang malalagkit na tingin ni Marco at Doña Imelda, naghihintay na tila mga buwitre sa aking bawat galaw. Ngunit bago pa dumapo ang tinta sa papel, binitiwan ko ang panulat. Ang tunog nito sa ibabaw ng mesa ay tila isang hudyat ng aking pansamantalang pag-atras. Pasensya na, ma. Bigla kasing umiikot ang paningin ko. Siguro dahil na rin sa puyat sa pagtapos ng mga orders kanina. Mahina kong sabi habang hinahawakan ang aking noo. Pinilit kong gawing matumal ang aking boses, ang boses ng isang babaeng pagod na at wala ng lakas lumaban. Naku, Sofia, baka naman nag-iinarte ka lang. Konting pirma lang naman ito, iha. Pagkatapos nito, makakapahinga ka na ng habang buhay. Ang sagot ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay tila asukal na may halong lason. Halata ang inip sa kanyang mga mata, ang pagkagutom sa kayamanang hindi naman sa kanya. Hayaan mo na muna si Sofia, ma. Bukas na lang nating ituloy. Mahalaga ang health mo, love, sabi ni Marco, sabay haplos sa aking balikat. Ang kanyang haplos ay tila malamig na tubig na gumagapang sa aking likuran. Alam ko ang laro niya. Ang magpanggap na kampi sa akin para mas madali akong mauto. Umakyat ako sa aming silid, ngunit sa halip na matulog, naupo ako sa sahig at sumandal sa gilid ng kama. Sa katahimikan ng gabi, muling naglalakbay ang aking diwa sa nakaraan. Tila bumalik ang aking gunita 10 taon na ang nakalilipas. Noong bago pa lang ako rito sa Lisbon, naalala ko ang amoy ng usok at metal sa maliit na basement kung saan ako unang nagsimulang mag-ayos ng mga alahas. Doon ko nakilala si Marco. Noon, siya ang lalaking handang maglakad ng malayo para lang dalhan ako ng mainit na kape
sa hating gabi. Siya ang lalaking nangakong itatayo namin ang pinakamalaking TM Transox sa buong Portugal. Wala siyang pera noon at ako ang bumuhay sa kanya. Ibinenta ko ang huling piraso ng alahas na pamana ng aking yumaong ama para lang may pambayad siya sa kanyang tuition. Ang bawat sentimong kinita ko mula sa pawis at sugat ng aking mga daliri ay ibinigay ko sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Utang na loob. Ako ang may hawak ng tunay na utang na loob. Ngunit bakit ngayon? Ako ang tinatrato nilang tila isang alipin na dapat itapon. Ang alab ng aking pagsisikap noon ay tila naging abo na lamang sa kanilang mga mata. Ang bawat gintong aking hinulma ay naging tanikalang gumapos sa aking sariling kaligayahan. Tumayo ako at lumapit sa aking work desk. Kinuha ko ang aking magnifying glass at tiningnan ang isang piraso ng perlas na aking gagawing pendant. Ngunit habang tinititigan ko ang aking inventory list, may napansin akong mali. May mga maliliit na bato, mga brilyanteng kulay asul na kinuha ko pa mula sa aming probinsya ang nawawala sa record. Biglang bumilis ang pintig ng aking puso. Alam ko ang bilang ng bawat bato sa shop na ito. Alam ko ang bawat kislap at bawat bahid. Hindi ito basta nawala. May nagnanakaw na sa loob ng sarili kong kaharian. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang bahagyang pagbukas ng pinto. Pumasok si Marco. Hawak ang kanyang cellphone at tila hindi niya napansin na gising pa ako. Lumabas siya sa balkonahe at pabulong na nakipag-usap sa kung sino. Sabi ko sa inyo, makukuha ko ang pirma niya bukas. Huwag niyo muna akong guluhin. Babayaran ko ang interes sa susunod na linggo. Ang hiyas ng silangan ay akin na. Konting tiis na lang. Ang narinig kong banta sa kanyang boses. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang bawat salita niya ay tila isang sampal ng katotohanan. Hindi lang pala management ang gusto nilang makuha. Balak na rin nilang isugal ang aking buhay para sa kanyang mga utang. Ang lalaking minahal ko ay wala nang iniwan, kundi isang anino ng kasinungalingan. Dahan-dahan kong isinara ang aking inventory book. Sa dilim ng gabi, ang aking mga mata ay nagniningning na tila mga brilyanteng dumaan sa matinding apoy. Kung ang alab ng kahapon ang nagtayo sa shop na ito, ang puot ng ngayon ang magsisilbing apoy na tutupok sa kanilang mga balak. Madilim pa ang langit nang magpasiya akong tumungo sa hiyas ng silangan. Ang malamig na simoy ng hangin sa Lisbon ay tila humahalik sa aking mga pisngi. Isang babala na ang bawat oras ay ginto at ang bawat pagkakamali ay maaring maging mitya ng aking tuluyang pagbagsak. Hawak ko ang susi ng aking kaharian, ang tindahang itinayo ko sa pamamagitan ng dugo, pawis, na luhang hindi mabilang. Maaga ka yata, Sofia anak. Ang boses ni Nanay Rosa ay banayad na pumutol sa katahimikan ng shop. Siya ang matapat naming kasambahay na sumasama sa akin tuwing kailangan kong mag-overtime sa paglilinis ng mga display case. Nakikita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata, ang mga matang nakasaksi sa lahat ng pambabaliwala sa akin sa loob ng bahay ni Marco. Kailangan ko lang pong i-check ang inventory, Nay. May mga kailangang ayusin para sa darating na anibersaryo. Sagot ko habang pilit na pinatatatag ang aking boses. Ngunit ang aking mga kamay ay hindi nagsisinungaling. Nangangatog ang mga ito habang binubuksan ko ang lihim na vault sa ilalim ng aking desk. Dahan-dahan kong inilabas ang mga pinaka-espesyal na koleksyon. Ang mga asul na brilyante, ang mga perlas na kasing puti ng gatas, at ang mga gintong tila may sariling liwanag. Ang mga ito ang bunga ng aking pagsisikap, ang mga hiyas na pinagnanasaan ng kasakiman ni Doña Imelda. Isang malaking kahon ang inihanda ko sa ilalim ng mesa. Bawat piraso ay maingat kong binalot sa telang pelus. Anak, alam ko ang naririnig mo sa silid-aklatan kagabi. Biglang sabi ni Nanay Rosa. Tumigil ang mundo ko. Ang katahimikan sa loob ng tindahan ay naging kasing bigat ng tingga. Hindi ako bulag, Sofia.
Nakikita ko ang mga pasa sa iyong kalooban, kahit anong ganda ng iyong mga suot. Huwag kang mag-alala. Ang bawat sikreto mo ay ililibing ko kasama ng aking hininga. Lumapit sa akin ang matanda at hinawakan ang aking mga kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot sa aking nanlalamig na puso. Doon, sa gitna ng mga nagniningning na bato, ay naramdaman ko ang unang patak ng luha na hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. May kakampi ako. Hindi ako mag-isa sa labang ito. Salamat, Nay. Kailangan ko lang pong iligtas ang natitira sa akin bago nila ako tuluyang ubusin. Bulong ko. Mabilis naming sinimulan ang paglipat ng mga mahahalagang gamit. Ang mga mamahaling hiyas ay pinalitan namin ng mga dekalidad na imitasyon. Mga batong mukhang totoo sa paningin ng mga taong walang alam sa tunay na sining ng platero, gaya ni na Marco. Ang bawat imitasyong inilalagay ko sa display case ay tila isang talinghaga ng aming relasyon. Mukhang matatag at kumikinang sa labas, pero walang halaga at walang kaluluwa sa loob. Nabalik lamang ang aking diwa sa realidad nang marinig ko ang biglang pagtunog ng kampana sa itaas ng pinto. Ang tunog na yon ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Mabilis kong itinago ang malaking kahon sa ilalim ng aking mahabang palda habang ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Pumasok si Marco. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. Tila naghahanap ng anumang kahina-hinala sa aking paligid. Ang amoy ng kanyang sigarilyo ay agad na humalo sa amoy ng metal polish sa loob ng shop. Isang pagsakop na matagal ko nang hinahayaang mangyari. Love, bakit ang aga mo rito? At bakit nakasara pa ang mga kurtina? Tanong niya habang dahan-dahang lumalapit sa aking pwesto sa likod ng counter. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay tila isang dagok sa aking pandinig. Tumingin siya sa aking mga kamay na pilit kong itinatago sa likuran ko. Ang kanyang nangiti ay hindi na nakakarating sa kanyang mga mata. Sa halip ay may bahid na ito ng paghihinala. Huminto siya sa harap ko at dahan-dahang sumilip sa ilalim ng mesa kung saan nakatago ang kahon ng aking kalayaan. May itinatago ka ba sa akin, Sofia? Ang malamig niyang tanong habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumalapit sa gilid ng aking desk. Tumigil ang pagtibok ng aking puso nang dahan-dahang yumuko si Marco. Ang kanyang mga mata ay tila mga kutsilyong gustong humiwa sa bawat lihim na itinatago ko sa ilalim ng mesa. Ramdam ko ang pamumuo ng malamig na pawis sa aking likuran at ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay sa aking katapusan. Ngunit bago pa man madampi ng kanyang mga daliri, ang gilid ng kahon, isang malakas na tunog ng mga kagamitang bakal ang umalingaw-ngaw sa kabilang dulo ng shop. Sinadya ni Nanay Rosa na mahulog ang tray ng mga pang-ukit sa sahig. Ang ingay ng mga metal na tumatama sa matigas na kahoy ay sapat na para mapatalon si Marco sa gulat at mapalingon sa matanda. Ano ba yan, Rosa? Napakatanga mo talaga. Kahit kailan. Singhal ni Marco, ang kanyang muka ay namula sa galit. Huwag mong sasabihing pati ang mga kagamitang yan ay sisirain mo? Pasensya na po, Sir Marco. Nadulas lang po ang aking kamay. Mahinang sagot ni Nanay Rosa habang mabilis na lumalapit para pulutin ang mga gamit. Sa pagkakataong iyon, mabilis kong itinulak ang kahon gamit ang aking paa patungo sa pinakamadilim na sulok ng ilalim ng counter at mabilis na tumayo para harapin ang asawa ko. Marco, huwag mo siyang sigawan. Pagod lang siya dahil tinulungan niya akong mag-ayos dito. Sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking boses. Ano ba ang ginagawa mo rito? Akala ko ba ay may meeting ka sa mga kaibigan mo? Wala. Gusto ko lang makasiguro na handa na ang mga papeles na hinihingi ni Mama. Sagot niya habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. Umuwi na tayo, Sofia. Kanina pa naghihintay si Mama sa hapunan.
At alam mo namang ayaw niyang pinaghihintay siya. Sa aming pag-uwi, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang nakabibinging sigaw. Pagdating sa mansyon, sinalubong kami ni Doña Imelda sa hapagkainan. Nakasuot siya ng isang kwintas na gawa ko, isang disenyo na inalay ko para sa kanya noong nakaraang kaarawan niya. Pero sa halip na pasasalamat, isang mapait na tingin ang ibinigay niya sa akin. Ang tagal niyo naman, ang pagkain ay lumalamig na, gaya ng serbisyo mo rito sa bahay, Sofia. Sabi ng matanda, habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang karne. Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa amin, isa ka pa ring hamak na platera sa isang madilim na sulok ng probinsya. Pinatira ka namin dito, pinakain, at binigyan ng pangalan. Naramdaman ko ang pait sa aking lalamunan. Ang bawat subo ng pagkain ay tila buhangin na mahirap lunukin. Ang tinatawag niyang utang na loob ay ang 10 taon kong pagtatrabaho nang walang sweldo para mabayaran ang mga utang ni Marco. Ang tinatawag niyang pagpapakain ay ang mga mumo ng pagpapahalaga na itinapon nila sa akin habang pinayayaman ko sila. Alam ko po, Ma, hinding-hindi ko po nakakalimutan ang lahat ng ibinigay ninyo sa akin. Sagot ko ng may pekeng ngiti. Sa ilalim ng mesa, mahigpit kong hawak ang isang maliit na pait na hindi ko namalayang nadala ko pala mula sa shop. Ang matulis na dulo nito ay bumaon sa aking palad, isang paalala na ang bawat sakit ay may katumbas na kabayaran. Mabuti naman at malinaw yan sa iyo. Dahil ang pamilya sa Pilipinas na pinadalhan mo ng pera buwan-buwan, isang kumpas ko lang sa mga koneksyon ko, pwedeng-pwede silang mawalan ng lahat. Banta ng matanda, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa lason. Kaya pirmahan mo na ang mga papeles bukas. Huwag mo nang hintayin na mawala ang pasensya ko. Tumingin ako sa kanya, pagkatapos ay kay Marco na abala sa pagkain at tila walang naririnig. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng aking pag-aalinlangan ay tuluyan ng naputol. Ang utang na loob na paulit-ulit nilang isinusumbat ay gagawin kong isang tanikala na mismong sila ang gagapos. Huwag kayong mag-alala, Ma, bulong ko. Ang aking boses ay malamig at matatag na tila isang hiyas na dumaan sa pinakamatinding apoy. Lahat ng utang ko, lahat ng utang na loob na sinasabi ninyo, babayaran ko sa huling pagkakataon. Sofia, para sa'yo. Happy advance anniversary, love. Inabot sa akin ni Marco ang isang kumpol ng pulang rosas. Ang halimuyak nito ay agad na humalo sa amoy ng niluluto kong hapunan. Tiningnan ko ang mga bulaklak, matingkad ang kulay, sariwa, at tila perpekto. Pero sa likod ng bango nito ay tila naaamoy ko ang alingasaw ng pagkabulok. Alam ko kung bakit siya ganito ka-sweet ngayon. Ang mga rosas na ito ay hindi simbolo ng pag-ibig, kundi mga palamuti sa isang bitag na matagal na nilang inihanda para sa akin. Salamat, Marco. Napakaganda ng mga ito. Sagot ko habang inilalagay ang mga rosas sa isang florera. Ang aking boses ay kalmado, walang bakas ng panginginig. Kahit na sa loob ko ay tila may isang bagyong nagngangalit. Naupo kami sa hapagkainan. Doña Imelda was wearing her best silk robe, her eyes glinting with the victory she thought she already won. Naghanda ako ng isang espesyal na putahe, ang paborito nilang roast beef. Pinanood ko silang kumain, ang bawat hiwa ng karne, ang bawat lagok ng mamahaling alak na ako rin ang bumili. Tila isang huling hapunan ito para sa isang taong bibitayin, pero ang hindi nila alam, hindi ako ang nakasalang sa bitayan. Iha, napag-isipan mo na ba ang sinabi ko kagabi? Untag ni Doña Imelda habang pinupunasan ang kanyang labi ng telang table napkin. Para naman ito sa katahimikan ng ating pamilya. Isipin mo, wala ka nang iisiping mga supplier, wala nang iisiping mga empleyado. You can finally be a real wife to Marco. Baka sakaling magkaapo na rin ako. Tumingin ako kay Marco. Hinawakan niya ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Ang init ng kanyang palad
ay tila isang insulto sa aking pakiramdam. Love, isipin mo, yung bakasyon na matagal na nating pinaplano. Kapag naayos na ang lahat, pwede na tayong mag-travel sa Italy nang walang iniisip na trabaho. Just you and me. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Ang bawat pangako niya ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa aking huling natitirang respeto para sa kanya. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa pilak na platter sa gitna ng mesa. Ang babaeng nakikita ko roon ay hindi na ang Sofia na takot at laging sumusunod. Ang babaeng iyon ay may mga matang kasing tigas na ng mga brilyanteng kanyang hinuhulma. Nakahanda na ba ang mga papeles? Tanong ko sa isang mahinang tinig. Sapat na para magliwanag ang mukha ni Doña Imelda. Mabilis na kinuha ni Marco ang folder mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa tapat ko, kasama ang isang gintong panulat. Ang tunog ng paglapag ng folder sa kahoy na mesa ay tila isang hudyat ng aking pinal na desisyon. Isang pirma na lang, Sofia. At pagkatapos nito, magiging malaya na tayong dalawa. Bulong ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Hindi para sa aming relasyon, kundi para sa pera na inaakala niyang makukuha niya. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat. Ang bawat hibla ng aking katawan ay tila sumisigaw ng pagtanggi. Pero ang aking isip ay nakatuon sa aking plano. Pinirmahan ko ang dokumento nang hindi binabasa ang bawat pahina sa harap nila, ngunit ang hindi nila alam, ang aking abogado na si Attorney Manuel ay mayroon ng ibang set ng mga papeles na mas mahalaga kaysa sa hawak nila ngayon. Nang matapos ang aking huling pirma, nakita ko ang pagpalit ng ekspresyon sa mukha ni Doña Imelda. Ang kanyang mapagkunwaring bait ay agad na naglaho, napalitan ng isang nangising mapanukso. Kinuha niya ang folder at niyakap ito sa kanyang dibdib na tila isang kayamanan. Mabuti naman at natauhan ka rin, Sofia, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay wala na ang tamis kanina. Ngayon, maaari ka nang magligpit ng iyong mga gamit. Bukas na bukas din, kami na ni Marco ang magpapatakbo ng hiyas ng silangan. Tumingin ako sa kanilang dalawa. Ang mga rosas sa mesa ay nagsisimula ng malanta sa ilalim ng mainit na ilaw ng chandelier. Isang katanungan ang bumabagabag sa aking isipan habang pinagmamasdan ko ang kanilang katuwaan. Ganito na lang ba kadali para sa kanila na itapon ang 10 taon ng pagsasama para sa isang pirasong papel? Hindi ba nila naisip na ang isang platerong marunong bumuo ng pinakamagandang alahas ay marunong din bumura ng lahat ng kanyang sinimulan? Ang sikat ng araw sa Lisbon noong umagang iyon ay tila mas maliwanag kaysa sa karaniwan. Ngunit para sa akin, ito ay ang huling pagsilip ng liwanag bago ang tuluyang pagdilim ng mundo ni na Marco at Doña Imelda. Nakasuot si Marco ng kanyang pinakamahal na suit, ang telang seda ay kumikinang sa bawat galaw niya habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Sa kabilang banda, si Doña Imelda ay parang isang reyna na nakabihis para sa kanyang koronasyon. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng pinakamalaking perlas na gawa ko. Bilisan mo, Marco. Ayaw kong mahuli sa pagdating ng mga investors. Ngayong hawak na natin ang pirma ng babaeng yon, tayo na ang magdidikta ng presyo sa merkado. Ang boses ng matanda ay puno ng awtoridad at kasakiman. Hindi nila ako tinapunan ng tingin habang pababa sila ng hagdan. Para sa kanila, ako ay isa na lamang anino, isang kagamitang tapos na ang silbi at handa nang itapon sa basurahan. Hindi nila alam na habang himbing silang natutulog kagabi, ang bawat piraso ng kasaysayan ko sa loob ng hiyas ng silangan ay dahan-dahan ko nang binura. Pagdating namin sa harap ng shop, nakita ko ang pagtataka sa mukha ni Marco. Ang malaking glass window na dati ay puno ng nagniningning na mga kwintas at singsing ay nababalot ngayon ng makakapal na kurtina. Walang ilaw sa loob at ang pinto ay nakakandado ng mahigpit. Bakit sarado pa ito?
Sofia, nasaan ang mga susi? Sigaw ni Marco habang pilit na kinakalampag ang pintong bakal. Ang tunog ng kanyang kamao sa matigas na metal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Isang desperadong ingay sa gitna ng umaga. Dahan-dahan kong inabot sa kanya ang susi. Ang aking mukha ay nanatiling blanko, walang emosyon, habang pinapanood ko ang kanyang nanginginig na mga daliri na ipasok ang susi sa trangka. Ang tunog ng pag-ikot ng lock ay tila isang hudyat ng pagbukas ng pinto ng impyerno para sa kanila. Pagbukas ng pinto, isang malamig at amoy alikabok na hangin ang sumalubong sa amin. Ang bawat hakbang ni na Marco at Doña Imelda sa loob ng tindahan ay lumilikha ng kakaibang echo dahil sa kawalan ng laman ng silid, literal na walang laman. Ang mga display case na gawa sa mamahaling kahoy ay wala na. Ang mga velvet na sapin ay naglaho at ang pinakaimportante, ang mga vault na dapat ay naglalaman ng milyon-milyong halaga ng alahas ay nakabukas at tila nangungutya sa kanilang kawalan ng laman. Nasaan? Nasaan ang mga alahas? Sofia, anong kalokohan ito? Ang boses ni Doña Imelda ay pumiyok sa tindi ng gulat. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa pader para hindi siya tuluyang matumba. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kolorete ay biglang namutla. Tila isang bangkay na naglalakad. Wala na ma, gaya ng sinabi niyo, tapos na ang serbisyo ko rito. Mahinahon kong sagot habang naglalakad patungo sa gitna ng bakanting silid. Ang bawat salita ko ay tila mga latay na tumatama sa kanilang pagkatao. Magnanakaw ka! Ipapulis kita! Ibinalik mo ang lahat ng iyan! Sigaw ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Alam ko ang iniisip niya, ang mga utang niya sa kasino na dapat ay babayaran niya ngayong araw gamit ang mga hiyas na ito. Nabalik lamang ang aming atensyon nang pumasok ang isang lalaking nakauniporme, bitbit ang isang clipboard. Ito si Senior Silva, ang kinatawan ng may-ari ng gusali. Senyor Marco, Doña Imelda, anong ginagawa niyo rito? Tanong ng lalaki sa wikang Portuges na agad ko namang isinalin para sa kanila. Ang kontrata para sa pwestong ito ay formal nang winakasan ni Senyora Sofia 2 araw na ang nakalilipas. Meron na kaming bagong uupa na darating bukas para linisin ang lugar. Tila binuhusan ng kumukulong tubig si Marco. Ang dokumentong pinirmahan ko kagabi? Isang transfer of management lamang iyon ng isang negosyong wala ng pag-aari. Wala ng pwesto at wala ng laman. Ang lahat ng legal na pag-aari ng pangalan ng hiyas ng silangan ay inilipat ko na sa isang bagong korporasyon na ako lamang ang may hawak. Tiningnan ko ang aking asawa, ang lalaking inakala kong magiging sandigan ko. Nakita ko ang kanyang pagbagsak sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok habang napagtanto niyang wala na siyang pangbayad sa mga taong humahabol sa kanyang buhay. Sa isang sulok, si Doña Imelda ay nakatulala sa bakanting dingding. Ang kanyang pangarap na maging reyna ng mga alahas ay naging isang malaking kahungkagan. Tumalikod ako at naglakad palabas ng tindahan. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila isang paglaya mula sa 10 taon ng pagkakagapos. Sa gitna ng kanilang pagsigaw at pagtangis, tanging ang katahimikan ng aking tagumpay, ang baon ko sa aking pag-alis. Sofia, ibalik mo ang lahat. Ibalik mo ang mga hiyas ko. Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng bakanting tindahan. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na tila isang hayop na nahulog sa sarili nitong bitag. Ang kanyang mamahaling suit na kanina ay simbolo ng kanyang kayabangan. Ngayon ay gusot-gusot na at basa ng pawis. Tiningnan ko siya nang may halong pait at awa. Hindi mo hiyas ang mga yon, Marco. Ang bawat butil ng brilyanteng hinahanap mo ay nagmula sa bawat patak ng pawis ko habang ikaw ay nagsasaya sa kasino. Ang bawat gintong ninanais mo
ay hinulma ko sa gitna ng init at puyat habang ikaw ay nagpaplano kung paano ako lolokohin. Hindi pa natatapos ang kanyang pagsigaw nang marinig namin ang sunod-sunod na yabag ng mga sapatos sa labas ng tindahan. Ang tunog ng mga ito sa semento ay tila isang marcha ng hustisya na matagal ko nang hinihintay. Pumasok ang 4 na opisyal ng lokal na pulisya ng Lisbon. Ang lamig ng kanilang mga uniforme ay tila nagpabigat sa hangin sa loob ng silid. Senyor Marco, mayroon kaming warrant para sa iyong pag-aresto. Ang sabi ng isang opisyal sa wikang Portuges. Inabot ko sa kanila ang mga dokumentong matagal ko nang inihanda, kasama si Attorney Manuel, ang mga ebidensya ng kanyang pagpeke sa aking pirma para makakuha ng loan, ang mga hindi bayad na buwis ng shop na ipinangalan niya sa sarili niya ng patago, at ang mga ulat ng banta sa aking buhay na itinala ko sa bawat pagkakataong sinasaktan niya ako sa likod ng mga saradong pinto. Naramdaman ko ang biglang pagpihit ng kapalaran nang marinig ko ang tunog ng bakal na naglalapat sa kanyang mga pulso. Ang malamig na tunog ng posas ay tila isang musika ng paglaya para sa aking kaluluwa. Ang bawat pag-ikot ng susi sa posas ay tila pagkakalas ng mga tanikalang gumapos sa akin sa loob ng 10 taon. Sofia! Iha! Huwag mong gawin ito sa anak ko. Biglang lumuhod si Doña Imelda sa aking harapan. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puro pangungutya ngayon, ay nakikiusap at nanginginig. Maawa ka. Wala na kaming matitirhan. Saan kami pupunta? Ang mansyon. Ang mansyon ay nakasangla rin, di ba? Tiningnan ko ang matanda. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete at kapalaluan, ngayon ay tila isang tuyong dahon na hinampas ng bagyo. Wala akong naramdamang galit, wala ring saya. Tanging isang malalim na kawalan ng pakiramdam ang namayani sa aking puso. Ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat, Ma. Binayaran ko na yon ng 10 taon ng aking buhay. Mahinahon kong sabi habang dahan-dahang binabawi ang aking palda mula sa kanyang pagkakahawak. Ang mansyon ay sa inyo pa rin, pero ang mga gamit sa loob, ang mga alahas na suot ninyo, lahat iyan ay nakalista bilang pambayad sa mga utang ni Marco na ako ang sumalo. Ngayon, hayaan ninyong ang batas, ang magdikta kung ano ang matitira sa inyo. Habang hinihila ng mga pulis si Marco palabas, ang kanyang mga mura at pagbabanta ay tila mga hangin na lamang na dumadaan sa aking pandinig. Hindi na siya ang lalaking minahal ko. Siya ay isa na lamang paalala ng aking kamangmangan na ngayon ay naging karunungan na. Naiwan si Doña Imelda na humihagulgol sa gitna ng bakanting tindahan. Ang kanyang mga hikbi ay tila nangungutya sa katahimikan ng silid. Lumabas ako ng hiyas ng silangan nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang ko sa labas ay tila isang pagtapak sa mga tinik na sa wakas ay nabunot na sa aking mga paa. Ang dati kong kuta ay naging kuta na ngayon ng kanyang sariling kasalanan. At ako ay nagsisimula pa lamang huminga ng totoo sa ilalim ng langit na wala ng anino ng kanilang kasakiman. Ang bawat hiyaw ni Marco at ang mga hagulgol ni Doña Imelda ay unti-unting naging mahinang bulong sa malayo habang binabagtas ko ang daan patungo sa isang maliit na bayan sa baybayin ng Cascais. Dito, malayo sa ingay ng sentro ng Lisbon at sa nakakasakal na amoy ng kasakiman sa mansyon, ay nakahanap ako ng isang maliit na bahay na bato na nakadungaw sa asul na dagat. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang malaking yakap ng kalikasan, isang pangakong ang lahat ng dumi ng nakaraan ay dahan-dahang huhugasan ng alat at liwanag. Sa loob ng bahay ang bango ng sariwang lavender at ang init ng tsaa na inihanda ni Nanay Rosa ay tila isang gamot sa aking nanunuyot na kaluluwa. Wala na ang mga gintong chandelier na nagbibigay ng peking liwanag. Sa halip, ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ang nagbibigay ng tunay na ningning sa aking paligid.
Dito, sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang unang pagkakataon na huminga ng hindi kinakailangang mag-isip kung ano ang magiging reaksyon ng ibang tao. Iha, heto ang tsaa mo. Magpahinga ka muna. Ang bawat sugat ay may sariling panahon para maghilom. Ang malamig na boses ni Nanay Rosa ay tila isang awit ng pag-asa. Inilapag niya ang tasa sa maliit na mesa kung saan nakalatag ang aking mga kagamitan sa pag-aalahas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga mamahaling brilyante ang nasa harap ko, kundi mga simpleng pilak at mga batong pinulot ko sa dalampasigan. Hinawakan ko ang isang piraso ng pilak. Ramdam ko ang lamig nito sa aking mga daliri na unti-unti nang nawawala ang mga kalyo ng paghihirap. Sinimulan kong hubugin ito, hindi dahil sa kailangan kong kumita, kundi dahil gusto kong makita kung ano ang kayang gawin ng aking mga kamay kapag ang puso ko ay malaya na. Ang bawat pukpok ko sa metal ay tila isang panalangin, isang paraan ng paglalabas ng lahat ng sakit na kinimkim ko sa loob ng 10 taon. Naalala ko ang bawat gabing umiiyak ako ng patago habang binibilang ang mga barya para lang may maipakain sa pamilyang walang ginawa, kundi hamas-hamasin ako. Ang bawat sakripisyo ko noon ay tila mga aninong pilit na humahabol sa akin. Ngunit sa bawat paglubog ng araw sa dagat, ang mga aninong iyon ay dahan-dahang naglalaho. Ang paghilom ay hindi isang mabilis na proseso. Ito ay isang mabagal at masakit na pagtuklas sa sariling halaga na matagal ko nang ibinaon sa limot. Isang hapon, habang abala ako sa pagpapakinis ng isang simpleng singsing, dumating ang isang puting sobre mula kay Attorney Manuel. Ang tunog ng pagpunit ko sa papel ay tila isang hudyat ng aking huling paglaya. Binasa ko ang bawat salitang nakasulat doon, ang formal na pagkilala ng batas sa aking pakikipaghiwalay kay Marco. Ang diborsyo ay pinal na. Wala na ang apelyidong naging tanikala sa aking leeg. Wala na ang ugnayang naging lason sa aking dugo. Nabitawan ko ang papel at tumingin ako sa malayo, sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Walang luhang pumatak, kundi isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat. Ang 10 taon ng aking buhay ay hindi nawala nang walang saysay. Ang mga taong yon ang nagpanday sa akin para maging isang hiyas na mas matigas pa sa brilyante. Ang sugat sa aking puso ay hindi na isang kapintasan, kundi isang marka ng aking katatagan. Nay Rosa, malaya na ako, bulong ko sa hangin, habang ang boses ko ay tila sumasabay sa himig ng mga ibon sa labas. Kinuha ko ang singsing na ginagawa ko at isinuot ito sa aking daliri. Hindi ito ginto, hindi ito kumikinang, pero ito ang pinakamahalagang alahas na nakuha ko sa buong buhay ko. Isang simbolo ng aking pagmamahal sa sarili na hinding-hindi ko na muling ipagkakait. Ngunit sa gitna ng aking kapayapaan, isang katanungan ang pumasok sa aking isipan habang tinititigan ko ang sobre. Ngayong wala na ang mga anino ng nakaraan, sapat na ba ang katahimikang ito para mabuo muli ang aking pagkatao? O may mga bahagi pa ba ng aking nakaraan na kailangan kong harapin bago ako tuluyang makahakbang tungo sa bukas? Ang amoy ng mamahaling jasmine oil at ang lamig ng aircon sa loob ng aking bagong studio ay tila isang panaginip na ayaw kong magising. Wala na ang malansang amoy ng tinitipid na ulam at ang alikabok ng lumang mansyon. Sa bawat sulok ng silid na ito, ang liwanag ng mga spotlight ay tumatama sa aking mga likha, mga alahas na hindi lamang gawa sa ginto, kundi gawa sa bawat piraso ng aking muling nabuong pagkatao. Senyora Sofia, handa na po ang mga photographer. Kayo po ang magiging cover ng The Independent Woman para sa buwang ito. Ang boses ng aking assistant ay puno ng paggalang. Isang paggalang na hindi ko kailanman nakuha mula sa pamilyang pinagsilbihan ko ng 10 taon. Humarap ako sa salamin. Nakasuot ako ng isang itim na silk dress na yumayakap sa aking katawan
ng may dignidad. Inayos ko ang aking buhok na ngayon ay mahaba na muli at nagniningning sa kalusugan. Pero ang pinakaitinititig ko ay ang aking mga kamay. Sa cover ng magazine, hindi ko ipinatago ang mga sugat at kalyo sa aking mga daliri. Hinayaan ko silang makita ng buong mundo bilang aking mga huwad na medalya ng karangalan. Ang mga kamay na ito ang nagpanday ng aking kapalaran. Ang bawat gaspang nito ay saksi sa aking pagbangon mula sa abo. Ang tatak na hiyas ni Sofia ay naging simbolo ng pag-asa para sa maraming kababaihan sa Lisbon at maging sa Pilipinas. Hindi lamang ito negosyo, ito ay ang aking pahayag na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung sino ang kanyang asawa, kundi sa kung ano ang kaya niyang itayo gamit ang sarili niyang lakas. Samantala, sa gitna ng mataong lungsod ng Lisbon, malayo sa karangyaan ng aking studio, ang hangin ay puno ng usok at amoy ng basura. Doon, sa isang madilim na sulok malapit sa istasyon ng bus, nakaupo si Doña Imelda. Ang kanyang dating mamahaling robe ay naging isang maruming balabal na punong-puno ng mantsa at butas. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro brilyante, ngayon ay nanginginig sa gutom at lamig, habang namumulot ng mga tirang pagkain sa gilid ng kalsada. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang marinig niya ang malakas na tunog ng isang malaking digital billboard sa tapat ng kalsada. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Doon, sa naglalakihang screen sa gitna ng lungsod, nakita niya ang aking mukha. Isang mukhang puno ng kapayapaan at tagumpay. Ang pangalang Sofia ay kumikislap sa mga neon light, tila isang bituin na hindi na niya kailanman maaabot. Napahagulgol ang matanda sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa dumi ng kanyang mukha. Naalala niya ang bawat pagkakataong tinawag niya akong alipin. Ang bawat sandaling minaliit niya ang aking pagkatao. Ang bawat utang na loob na isinumbat niya ay tila mga batong bumabagsak sa kanyang dibdib ngayon. Ang babaeng itinapon niya ay siya na palang reyna ng lungsod na kanyang nilalakaran. Sa loob ng aking studio, kinuha ko ang isang baso ng champagne at tiningnan ang dagat mula sa malayo. Wala akong naramdamang paghihiganti, tanging isang malalim na katarungan na ang tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para itama ang lahat. Ang aking tagumpay ay hindi para saktan sila, kundi para patunayan sa sarili ko na ang isang hiyas, gaano man ibaon sa putik, ay muling kikinang kapag nahugasan ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng aking pagdiriwang, lumapit si Nanay Rosa sa akin. Ang kanyang mukha ay bakas ang kaba. Sofia, may isang lalaki sa labas ng gallery. Ayaw niyang umalis hanggat hindi ka nakakausap. Sabi niya, tapos na raw ang kanyang sentensya. Nabitawan ko ang baso ng champagne at ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang echo ng isang pintong matagal ko nang isinara na ngayon ay pilit na binubuksan muli. Ang mahinang pagtuktok sa salaming pinto ng aking gallery ay tila isang babala ng isang nakaraang pilit na bumabalik. Huminga ako ng malalim, hinahayaang ang bango ng mga sariwang bulaklak sa aking mesa ay magbigay sa akin ng lakas bago ko hinarap ang aninong matagal ko nang ibinaon sa limot. Hayaan mo siyang pumasok, Nay Rosa. Ayos lang ako, mahinahon kong sabi. Bagamat ang pintig ng aking puso ay tila isang mabilis na tambol sa loob ng aking dibdib. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki na halos hindi ko na makilala. Si Marco. Ang dating makinis na balat na palaging amoy mamahaling pabango ay naging tuyot at namumutla sa ilalim ng malamig na ilaw ng gallery. Ang kanyang mga mata na dati ay punong-puno ng yabang at kapangyarihan, ngayon ay tila mga upos ng sigarilyo na wala ng ningas, malamig, malungkot, at puno ng takot. Ang kanyang suot na lumang jacket ay halatang galing sa kung saang murang tindahan, malayo sa mga seda at pelus na dati niyang ipinagmamalaki.
Sofia! Ang kanyang boses ay tila isang kalaskas ng mga tuyong dahon sa semento. Salamat! Salamat at tinanggap mo ako. Ano ang kailangan mo, Marco? Diretso kong tanong habang nananatiling nakatayo sa likod ng aking desk. Pinagmamasdan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na dati niyang tinawag na magaspang na parang aspalto. Ngayon, ang mga kamay na ito ay pinalalamutian ng isang singsing na ako mismo ang nagdisenyo, isang simbolo ng aking tagumpay. Nabalitaan ko ang tungkol sa hiyas ni Sofia. Ang galing mo na, ang yaman mo na. Simula niya yung maniw mo. Ang kanyang mga mata ay gumagala sa marangyang paligid ng gallery. Sofia, love, patawarin mo ako. Nabulag ako ng kasakiman ni Mama. Nagkamali ako. Simula nang makulong ako, wala akong ibang iniisip kundi ang pagkakataong makabawi sa'yo. Pwede ba tayong magsimula muli? Kahit bilang empleyado mo lang. Kahit tagalinis ng shop, gagawin ko. Naramdaman ko ang isang mapait na ngiti na dumaan sa aking mga labi. Ang salitang love na lumabas sa kanyang bibig ay tila isang malansang mantsa sa aking malinis na studio. Naalala ko ang gabing narinig ko siyang nagpaplano kung paano ako itatapon na parang basahan. Naalala ko ang bawat sakripisyo kong naging katatawanan lang para sa kanya. Magsimula muli? Ulit ko sa kanyang sinabi. Ang boses ko ay kasing lamig ng brilyanteng nasa harap ko. Marco, ang Sofia na minahal mo noon, ang Sofia na tanga at handang mamatay para sa'yo, ay matagal na ring namatay kasabay ng mga pangarap na sinira mo. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay binuo ko mula sa sarili kong mga piraso. Walang puwang ang isang traidor sa kahariang itinayo ng isang biktima. Lumapit siya ng bahagya, akmang hahawakan ng aking kamay, ngunit agad akong umatras. Ang bawat hakbang niya ay tila nagdadala ng amoy ng luma at madilim na selda, isang paalala ng kanyang kinasadlakan. Please, Sofia, wala na akong mapuntahan. Si Mama, nasa kalsada na siya. Nagkasakit siya sa hirap. Kahit kaunting tulong lang para sa kanya. Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Binigyan ko na kayo ng lahat, Marco. 10 taon ng aking buhay, lahat ng aking kinita, at pati na ang aking dignidad. Sagot ko habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng aking gallery. Ang liwanag ng araw sa labas ay tila humahalik sa sahig, isang hangganan sa pagitan ng aking liwanag at ng kanyang dilim. Ang pagpapatawad ko ay nakuha mo na sa araw na lumabas ako sa dating shop natin. Pero ang pagtulong, hindi ko obligasyong pulutin ang mga taong kusa namang nagpatihulog sa putik. Tumingin ako sa kanya ng huling beses. Hindi galit ang nasa puso ko, kundi isang malalim na paglaya. Hindi mo ako sinira, Marco. Pinatatag mo lang ang hiyas na noon pa man ay pag-ari ko na. Ngayon, umalis ka na. Hayaan mong ang karma na sinimulan ninyo ang magtapos sa kwento ninyo. Lumabas si Marco nang nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay bagsak habang nilalamon siya ng anino ng mga naglalakihang gusali sa labas. Pinanood ko ang kanyang pag-alis hanggang sa maglaho siya sa karamihan. Naramdaman ko ang isang mainit na luha na pumatak sa aking pisngi. Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa wakas. Ang huling pahina ng aking bangungot ay tuluyan nang natapos. Hinarap ko ang aking gallery, ang aking mga hiyas, at ang aking buhay. Ang bukas ay tila isang nagniningning na abot tanaw na naghihintay na aking lakaran ng mag-isa, ngunit may buong katatagan. Ang bawat kislap ng mga chandelier sa malaking bulwagang ito ay tila mga bituin na bumaba mula sa langit para saksihan ang aking ganap na paglaya. Ngayong gabi, ang aking gallery ay hindi lamang puno ng mga mamahaling bato, kundi puno rin ng mga kwento ng katatagan. Ang eksibisyong ito ay pinamagatan kong Laya, isang koleksyon ng mga alahas
na inaalay ko para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aapi at karahasan, gaya ko. Ang bango ng mga sariwang liryo at rosas ay humahalo sa amoy ng mamahaling seda ng mga panauhin. Napakasarap sa pakiramdam na makitang ang mga disenyong binuo ko sa gitna ng aking pinakamadilim na gabi ay nagbibigay ngayon ng liwanag sa iba. Ang bawat kwintas na suot ng mga modelong dumaan din sa hirap ay tila mga korona ng kanilang muling pagsilang. Senyora Sofia, napakaganda ng iyong mensahe kanina. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng boses, sabi ng isang batang babae. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Isang kamay na gaya ng sa akin ay may mga marka rin ng pakikipaglaban. Ang bawat hiyas ay kailangang dumaan sa matinding apoy at pressure bago ito maging makinang iha. Huwag mong kakalimutan na ikaw ang pinakamahalagang alahas sa sarili mong buhay. Sagot ko ng may tunay na ngiti. Ang kislap sa kanyang mga mata ay mas mahalaga pa sa anumang brilyanteng na ibenta ko ngayong gabi. Lumingon ako sa isang sulok ng bulwagan at nakita ko si Nanay Rosa. Nakasuot siya ng isang marangal na kulay asul na terno at ang kanyang mga mata ay basa ng luha ng kagalakan. Siya ang naging saksi sa aking pagkadapa at ngayon, siya rin ang saksi sa aking paglipad. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Ang init ng kanyang katawan ay tila nagsasabing, "Tapos na ang bagyo, Sofia. Nakauwi ka na sa iyong sarili." Sa labas ng mga dambuhalang bintana ng gallery, nakikita ko ang mga ilaw ng lungsod ng Lisbon. Alam ko na sa kung saang madilim na eskinita, patuloy na binabayaran ni Marco at Doña Imelda ang utang ng kanilang mga puso sa tadhana. Hindi ko na kailangang makita ang kanilang pagdurusa para makaramdam ng hustisya. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa masama, kundi ang pagpili ng biktima na hindi na maging biktima kailanman. Wala nang galit na kumukulo sa aking dibdib. Wala nang puot na nagpapabigat sa aking bawat paghinga. Ang aking tagumpay ay hindi dahil sa pera o sa katanyagan, kundi dahil sa wakas ay nahanap ko na ang kapayapaang matagal nilang ipinagkait sa akin. Ang aking muling pagsilang ay hindi nangangailangan ng validation mula sa sino mang lalaki o sino mang mapang-aping pamilya. Tumayo ako sa harap ng isang malaking salamin sa dulo ng bulwagan. Tiningnan ko ang aking refleksyon, ang buhok na malaya nang nililipad ng hangin, ang mga matang wala ng takot, at ang mga kamay na kahit may mga bakas ng hirap ay siyang nagtayo ng bungkok na ito. Wala akong kasamang lalaki sa aking tabi, pero hindi ko naramdaman na ako ay kulang. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang pagiging buo. Sofia, handa ka na bang harapin ang susunod na kabanata? Bulong ko sa aking sarili. Ang sagot ay nanggaling sa malakas na pintig ng aking puso. Isang pintig na kasing tatag ng ginto at kasing linaw ng pinakamahalagang brilyante. Hinarap ko ang aking mga panauhin ng may taas na noo. Ang gabi ay bata pa at ang aking buhay ay nagsisimula pa lamang maging tunay na makinang. Ang banayad na paghampas ng mga alon sa dalampasigan ng Cascais ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa mga huling bakas ng pait sa aking puso. Nakaupo ako sa beranda ng aking bahay, habang ang kulay kahel na sikat ng araw ay dahan-dahang humahalik sa ibabaw ng asul na dagat. Sa aking kandungan, naroon ang isang lumang album ng mga larawan, hindi ng aking nakaraan, kasama si Marco, kundi ng mga kababaihang natulungan ng aking foundation sa Pilipinas at dito sa Portugal. Ang bango ng nilagang kape at ang amoy ng sariwang pandesal na inihanda ni Nanay Rosa ay pumupuno sa hangin. Isang simpleng kaligayahan na hindi kayang tumbasan ng anumang yaman ni na Doña Imelda noon. Nabalitaan ko kamakailan mula kay Attorney Manuel na ang kanilang dating mansyon ay tuluyan ng na-foreclose at ginawa ng isang pampublikong gusali. Si Marco ay muling nawala sa karamihan, nabubuhay sa anino ng kanyang sariling mga pagkakamali,
habang si Doña Imelda ay napaulat na kinupkop ng isang charity institution malayo sa karangyang dati niyang ipinagmamalaki. Wala akong naramdamang kurot sa aking dibdib nang marinig ang balitang iyon. Ang bawat sugat na iniwan nila ay naghilom na, hindi dahil sa nakalimot ako, kundi dahil pinili kong gamitin ang bawat pilat para maging mas matatag. Pinatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila sa aking patawad, kundi dahil karapat-dapat ako sa isang buhay na walang bitbit na galit. Ang tunay na paglaya ay hindi ang makitang naghihirap ang iyong kaaway, kundi ang dumating sa punto na wala na silang anumang puwang sa iyong isip at damdamin. Tiningnan ko ang aking mga kamay sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw. Ang mga kalyo at maliliit na marka ng paso ay naroon pa rin, ngunit sa aking paningin, ang mga ito ay mas makinang pa kaysa sa pinakamahal na brilyante sa mundo. Ang mga kamay na ito ang nagligtas sa akin. Ang mga kamay na ito ang bumuo muli ng aking buhay mula sa mga durog na pangarap. Sofia, iha, handa na ang hapunan. Halika na bago pa lumamig ang sabaw. Ang tawag ni Nanay Rosa mula sa loob. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal, ang tanging uri ng utang na loob na malugod kong tinatanggap at ibinabalik. Tumayo ako at humarap sa dagat sa huling pagkakataon bago pumasok. Ang hangin ay malaya, gaya ng aking kaluluwa. Ang hiyas na dati ay pilit nilang ninakaw ay hindi kailanman nawala sa akin dahil ang hiyas na yon ay ang aking dangal, ang aking tapang at ang aking kakayahang magmahal muli. Simula sa aking sarili. Hindi ko na kailangang maging reyna ng isang bahay na puno ng lason. Mas gusto ko nang maging isang simpleng babaeng naglalakad sa dalampasigan, may baong kapayapaan sa bawat hakbang, at may nagniningning na pag-asa para sa bawat bukas. Ang kwento ng aking pagdurusa ay natapos na. Ang kwento ng aking tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat kislap ng bituin sa gabing ito, alam ko na ang bawat patak ng luha ko noon ay naging bahagi ng aking sariling ningning. Ako si Sofia at sa wakas, ako ay ganap ng malaya.